Dapat bang bigyan ng punishment ang batang autistic? Good day, kind warriors. For today's video, ating tatalakayin ang isa sa mga katanungan ng ating kind warrior na nag-comment sa ating video kanina. Nagtatanong siya kung dapat bang bigyan ng punishment ang isang batang autistic. Ako bilang isang kind warrior, sa aking pananaw, ang sagot ko dyan ay hindi. Maaari kasi tayo magdisiplina gawa ng merong tamang paraan yan. Ano ba yung disiplina sa batang autistic? Hindi parusa kundi gabay. Number one, huwag parusa, huwag takutin. Ang batang may autism ay hindi dapat parusahan sa tradisyonal na paraan gaya ng paninigaw, pamamalo, or pamamahiya. Dahil hindi nila agad nauunawaan kung ano ang mali sa ginawa nila. Maaring maging traumatic o magdulot ng mas lalong paglala ng behavior kung gagawin natin sila sa kanila itong mga bagay na ito. Ang behavior nila ay paraan ng komunikasyon. Maaaring may sensory overload, frustration o pagkalito. Tandaan, disiplina ay hindi parusa. Ito ay pagtuturo ng tamang kilos sa mahinahon at may structure na paraan. Ikalawa, paano tayo magdidisiplina ng batang autistic sa tamang paraan? We need to understand the behavior. Alamin natin ang dahilan ng kanilang mga nagagawang kilos. Halimbawa, baka gutom siya or naiingayan or pagod. Iwasan natin agad na husgahan sila bilang pasaway. Baka naguguluhan lang siya o hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Meron tayong tinatawag na visual and structure. Gumamit tayo ng visual schedules, emotion charts, at mga larawan para ipakita ang inaasahan nating kilos sa kanila. Halimbawa, first homework then tablet time. Pwede natin ipakita doon na kailangan niya munang gawin ito bago siya makapag-tablet. Sumunod, magbigay tayo ng clear and consistent instruction. Iwasan natin ang malabo o general na utos tulad ng pagsigaw sa kanila na mag-behave ka. Hindi ganon. Gamitin natin ang simple, specific commands tulad ng hands on your lap or quiet voice please, para mas maunawaan nila kasi mas literal sila nakaka-appreciate ng mga salita. Alright? Teach and don't just react. Turuan natin siyang humingi ng tulong o magsabi ng I'm mad kesa manuntok siya, Kasi ang pagsasalita, malaking tulong 'yan para ma-express nila yung kanilang emosyon. And bigyan natin ng kapalit na behavior or alternative behavior. Pwede nating i-reinforce yung positive behavior. Kapag gumawa siya ng tama, purihin natin siya agad, Pwede natin sabihin, wow, good job, ang galing, Wow, nagwe-wait ka, ang galing mo naman. Maaring gumamit ng rewards din, halimbawa, stickers, or extra screen time para ma-encourage silang gawin yung mga magagandang gawain. And bilang mga magulang, we need to stay calm and predictable. Kung tayo ay kalmado, mas madali tayong sundin, Kasi mas nagko-connect yung utos mo sa pang-unawa niya. And lumikha tayo ng mga environment na hindi magulo at hindi stressful. At ang pinakahuli sa lahat, we can seek professional guidance. Kung madalas o delikado na yung behavior, mainam na magpatulong tayo sa developmental pediatrician, occupational therapist, or behavioral therapist. Maaari silang gumawa ng personalized behavior support plan para sa ating mga anak. Halimbawa, yung sitwasyon, ayaw tumigil kakaiyak ng anak natin dahil hindi niya nakuha yung gusto. Ang tamang disiplina diyan could be, kakausapin natin sila. Alam ko, gusto mo yan, pero hindi tayo bibili niyan ngayon. Gusto mo ba umupo ka muna, mag-deep breath tayo para maging kalmado siya? And pag nagawa niya yon, purihin natin siya. Sabihin natin, ang galing mo, pinipilit mong kumalma. Then magbigay ka ng high five, Bottom line, ang batang may autism ay hindi dapat parusahan, kundi turuan ng may malasakit. Ang tunay na disiplina ay pag-unawa, pagbibigay ng suporta, at pagtuturo ng angkop na kilos sa paraan na kanilang kayang intindihin. Alright? Peace.